Nako, malapit na ang February 14 at dapat mong paghandaan yan. Hello guys, so ang topic natin for today, mga tips para ikaw ay tatagal. Alam mo na ang tinutukoy ko, okay? Mapababae or lalaki. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, konting side note muna tayo. So, malapit na ang araw ng mga puso. Feb 14, ilang araw na lang yan. At ikaw na ay mapapalaban ulit. Siguradong umaatikabong bakbakan yan. 2,000 years later. So, ating alamin ang mga tips para ikaw ay tatagal. Para ikaw ay hindi agad-agad mapapagod, di ba? Kasi sigurado, pagdating ng araw na yon, naku, sigurado para kayong aso't pusa na naglalampungan dyan. O, di ba? So, ano nga ba dapat? Ang mga dapat mong gawin para paghandaan ang araw na yan para ikaw ay siguradong tatagal. Ito yung dapat mong i-improve at talagang bigyan ng pansin. Number 1 ay ang endurance. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadaling mapagod ang mga tao. Konting galaw lang, konting takbo lang, wala na. Hingal kabayo na yan. Konting physical exertion lang yan, wala na. Pagod na yan. Kumbaga hingal na hingal na. Paano na yan? Paano ka tatagal? Kapag doon sa mismong araw na yan, ganyan ka, wala na. Sa halip na mag-enjoy kayo, wala na. Magkwentuhan na lang kayo, di ba? O kaya, masahe mo siya, masahe ka rin niya, ganun na lang siguro. Pero ito, ang dapat mong gawin, talagang palakasin mo ang iyong katawan, lalong-lalo na yung endurance mo, yun ang dapat mong i-improve, di ba? Paano ba i-improve ang endurance mo? Paghandaan mo yung araw na yon, kung gusto mong masiyahan yung partner mo sa'yo, babae ka man or lalaki, okay? Mag-exercise ka. Anong klaseng exercise yan? The best exercise para lumakas ang endurance mo is simply jogging, running, takbo. Alam mo yung workout na yon, napakagandang pampataas ng endurance, yung simpleng pagtakbo. Kahit mag-umpisa ka sa mga lakad-lakad, di ba? First day, ganun, lakad. Second day, ayan, lakad ulit. Third day, i-incorporate mo na yung lakad at patakbo-takbo, lakad-takbo, ganun. Hanggang kahit sa isang linggong ganun na diretso, makikita mo yung improvement ng cardio mo. Ano yung cardio? Cardio means yung puso mo, yung circulation ng dugo sa katawan mo. Ayan po, kapag talagang yan ang gumanda, siguradong malakas, tumaas ang endurance mo sa mga physical exertions na gagawin mo sa araw ng mga puso. Di ba? Ganyan ang gawin mo para maging masaya ang iyong pagtatagpo ng iyong kasintahan or partner sa araw na yun, di ba? Siguradong sabik na sabik kayo sa isa't isa kasi talagang pinaghandaan nyo talaga. So, yan ang isang tip para humaba ang inyong bakbakan sa araw na yun, di ba? So, yan po, ang number 1. Number 2, ito, para sa babae ito, ito, yung Kegel exercises. Actually, pwede rin ito sa mga lalaki, pero mas pabor sa mga babae. I-search nyo na lang sa Google, makikita nyo lahat doon kung ano at kung paano gawin yung Kegel exercise na yan, okay? Kasi dito, wala tayong paraan para mag-demo kasi lalaki tayo Mas maganda kapag babae ang nagde-demo ng Kegel na yan, okay? Makikita nyo, ang dami-daming pwede nyong mapanood doon at tularan. Napakahalaga yan, lalo na kapag gusto mong mapaligaya ang partner mong lalaki. Promise. Kapag yan ang na-master mo, siguradong yung lalaki ay talagang hindi niya makakalimutan ang pagtatagpo ninyo nung araw na yan, di ba? Most memorable experience niya ang mangyayari kapag ganyan ang ginawa mo. Siyempre, dahil sa mga Kegel exercises na ginawa mo. Alam mo ba kung bakit ano ang nangyayari kapag ginawa mo yun? Yan po, yung parang iniipit, parang hinihigop yung junjun ng partner mo. Okay? Ganun yun. Ang gawin mo doon, di ba? Kapag nasa labanan na kayo, ipitin mo yung kanya. Yung ganyan na experience ng lalaki, nako, sobrang happiness ang mararamdaman ng lalaki kapag ganyan ang
na iparanas mo sa kanya. Oh, daig mo pa ang isang virgin kapag ganyan. Kapag na-master mo yung bagay na yan, yung pag-ipit. So yan po, ang number 2. Number 3, ito, squats. Oh, pabor na naman ito sa mga kababaihan. Alam nyo, yung pag-squat na yan, yung part din doon sa baba, yung mga muscles dyan, yan ang nag-i-improve, yan ang lumalakas, di ba? So, kapag nag-i-squat ka, lagi similar doon sa effect ng Kegel. Kasi ang concentration ng lakas ay nandoon sa baba, yung mga muscles surrounding yung pelvic area mo. O, di ba? So, Kegel plus squats. Nako, siguradong maging bombastic ang mga pangyayari kapag nagsalpukan na kayo ng partner mo. Di ba? So, matagal pa yan. Ilang araw pa yan. Pwede pang gawin yan. So, umpisahan na yung mga squats, Kegels, mag-exercise, tumakbo. Para ikaw ay magiging handang-handa sa labanan. Okay? So, yan po. Ang number 3. Number 4, ito, yung push-ups. Alam naman natin, di ba, na yung pag-push up na yan ay talagang similar, katulad doon sa ginagawa kapag nasa labanan na, di ba? Pabor naman ito sa lalaki. At syempre, sa babae rin. Lalong-lalo na kapag gusto mo na ikaw naman ang magmaniobra ng manubela. Di ba? Pero kapag ginawa mo yan, siguradong tatagal ka. Di ba? Di ba? Ganun, push up yan. Lalakas yung mga muscles mo dito. Hindi ka agad mangangalay kapag pinaghandaan mo yung araw na yan. At yung push-up na yan, napakahalaga yan. Talagang lalakas yung mga muscle mo dito sa upper part ng katawan mo. Paghandaan mo na yan, siguradong tatagal ka sa araw na yun. Okay? So, yan po. Ang number 4. Number 5. Ito, yung planks. Planks, ito naman ay similar sa push-up. Pero naka-steady ka lang, hindi ka gumaganon. Hindi ka na gumagalaw na ganyan. Kumbaga, steady ka lang na ganyan. Steady ka ng hanggang kaya mo. Di ba? Hanggang sa ikaw ay mapagod. Subukan mo na pagurin yung katawan mo hanggang saan yung kaya ng katawan mo. Hanggang saan yung limit mo. Di ba? Para talagang titigas yan. Talagang yung katawan mo ay magiging handang-handa para sa araw na yon. So, planks, similar yan sa push-up, pero ikaw ay naka-steady. So, applicable ito sa lalaki at babae. Kasi pag babae, pwede ka rin naman na ikaw rin ang gumawa, di ba? Pwede kang, ikaw naman ang mag-initiate. Ikaw naman yung gagalaw sa ibabaw. Di ba? Ganun yun. So, ayan po, ang number 5. Number 6. Ito, yung spaghetti. Ano ba yung spaghetti? Ito, di ba ito yung nauso dati na spaghetti pababa, pataas, pababa, parang ganon? Yun, ito yung literal na paggiling. Di ba may mga ganyang mga belly exercises? Maganda yon para sa belly. At maganda yon para sa mga kababaihan naman. Di ba? Sinasabi ko ito para mag-belly dancing ka na dyan, mag-spaghetti ka na dyan, para paghandaan mo yung araw na yun. Tulad ng mga sinasabi ko sa mga previous videos ko, gustong-gusto ng lalaki kapag ikaw ay yung nasa ibabaw. Okay? Kapag nandyan ka, literal na ikaw ang gumagalaw dyan. Ikaw yung gumigiling dyan sa ibabaw. So, yung exercise na yan, pabor na pabor dyan sa paggiling. Okay? Yung pag-ikot-ikot, yung paghagod ng katawan mo dyan sa ibabaw, mas tatagal ka kapag pinaghandaan mo sa mga ganyang uri ng sayaw, pag-ikot-ikot ng inyong mga balakang. Pabor yan sa mga babae. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po ang ilan sa maaari mong gawin para paghandaan mo yung araw ng mga puso. Siguradong kapag meron kang partner, meron kang kasintahan, siguradong mapapalaban ka sa araw na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang aking topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.